Hello! Ngayon, pag-uusapan natin ang isang super interesting na kwento mula pa noong unang panahon. Ito ay tungkol sa isang buong hukbo na, kahit nananalo na, biglang nagpreno para lang sa isang napakahalagang pangako. Imagine niyo to. Nasa kalagitnaan kayo ng isang game at lamang na ang team nyo. Tapos, biglang sinabi ng team captain, "Teka, timeout muna tayong lahat." Ang weird, di ba? Well, yan mismo ang nangyari sa isang buong bansa at aalamin natin ngayon kung bakit. So ano nga bang dahilan? Well, hindi ito dahil napagod sila o kailangan nila ng water break. Huminto si Joshua at ang buong Israel dahil may isang pangako silang kailangang tuparin. Isang pangakong mas mahalaga pa kahit anong laban na mapapanalunan nila. Alam nyo, hindi to basta-bastang pahinga lang. Para itong isang dambuhalang team huddle kasamang pinaka-coach nila, ang Diyos. Kailangan muna nilang balikan at tandaan kung ano ang usapan nila bago nila ituloy ang pag-conquer sa lupang ipinangako sa kanila. Ang tawag nga pala sa super special na pangakong to ay tipan. Isipin nyo, para itong pinaka-ultimate na pinky promise sa buong mundo. Isang pangakong hinding-hindi mo pwedeng sirain, lalo na't sa Diyos mo ito ginawa. Okay, so alam na natin ang bakit. Ngayon, yung tanong ay, saan? Saan naman kaya sila pupunta para gawin itong malaking pagtitipon na to? Tara, silipin natin ang kanilang biyahe. At itong nakakatuwa, hindi lang yung mga sundalo ang naglakbay, sumama ang lahat. Buong pamilya, mga nanay, mga tatay, at oo, pati ang mga bata na kasing edad nyo. Kasi para sa Diyos, mahalaga na lahat kahit yung mga pinakabata ay parte ng pangakong ito. At alam nyo ba, kahit na daanan nila yung teritoryo ng mga kalaban, ligtas silang nakarating sa isang lugar na tinatawag na Shechem. Paano nangyari yon? Kasi kasama nila ang Diyos. At itong Shechem, wow, sobrang espesyal na lugar. Dito mismo nagtayo ng unang altar para sa Diyos, yung lolo sa tuhod nilang lahat, si Abraham. Pagdating nila sa Shechem, para silang pumasok sa isang perfect na stage na gawa ng kalikasan. Ihanda nyo na yung imagination nyo kasi sobrang ganda ng setup dito. Isipin nyo na lang, nakatayo kayo sa isang malawak na lambak. Sa kaliwa mo, may isang mataas na bundok. Sa kanan mo, isa pa. Perfect na lugar para sa isang napakalaking event, di ba? Para talagang idinisenyo para sa okasyong ito. Etong dalawang bundok na to, may kanya-kanya silang assignment. Yung bundok Gerizim, yan ang Blessing Mountain. Dito nila sasabihin na oo, gusto namin yung mga magagandang bagay na mangyayara kapag sumunod kami. Yung bundok Ebal naman, yan ang Curse Mountain. Dito nila tatanggatin na may mga consequences o resulta kapag pinili nilang sumuway. So ang ginawa nila, hinati ang buong bansa sa dalawang team. 6 na tribo pumunta at pumuwesto sa gilid ng bundok Gerizim. At yung 6 na tribo pumunta naman sa bundok Ebal. At sa gitna nila, doon sa lambak, nandoon yung mga pare at ang Ark of the Covenant. Okay, handa na ang lahat. Nakapwesto na ang dalawang team. At ngayon, magsisimula na ang pinaka-highlight ng araw na to. Ang seremonya kung saan isisigaw nila ang kanilang mga pangako. Napakasimple lang pero sobrang powerful ng ginawa nila. Babasahin ni Joshua ng malakas ang isang pagpapala o blessing, tapos lahat ng tao sa bundok Gerizim ay sabay-sabay nasisigaw ng isang malakas na amen na ang ibig sabihin ay, "Totoo yan, sang-ayon kami." Pagkatapos, babasahin naman ni Joshua ang isang sumpa at this time yung mga tao naman sa bundok Ebal ang sasagot ng kanilang malakas na amen. At hindi pa dyan natapos yung event? Pagkatapos ng malakas na sigawan ng Amen, kinuha ni Joshua ang libro ng kautusan at binasa niya ang lahat ng nakasulat doon. Ginawa niya to para sigurado na bawat isa mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata ay maririnig at matatandaan ang mga rules ng kanilang tipan sa Diyos. So, baka iniisip nyo, okay, ang cool ng ceremony. Pero bakit kailangan pang gawin ang lahat nito? Bakit sobrang big deal? Yan ang magandang tanong. At alamin natin ngayon kung ano talaga ang puso ng buong kaganapang ito. At ang sagot, ginawa ang lahat ng ito, lalo na para sa mga bata. Tama, para sa inyo. Sinama kayo sa napaka-importanting aral na to dahil gusto ng Diyos na habang bata pa lang, alam nyo na ang kanyang mga rules at pangako na gagabay sa inyo para sa isang maganda at masayang buhay. Tingnan nyo to, utos mismo ito ng Diyos sa mga magulang. Malinaw na sinabi niya, "Ituro ninyo ang aking mga salita sa inyong mga anak.
Pag-usapan niyo to sa bahay, sa daan, bago matulog at pagkagising. Gusto niyang maging parte ito ng araw-araw na buhay ninyo. Kaya, ano ang mga pwede nating iuwi mula sa kwentong ito? Number 1, ang pangako natin sa Diyos, yan ang pinakaimportante. Number 2, lahat tayo kasama sa team, walang naiiwan. Number 3, kayong mga bata, sobrang mahalaga nyo sa plano ng Diyos. At pang-4, yung mga rules niya, hindi yan para pahirapan tayo, kundi para protektahan tayo at bigyan ng pinakamagandang buhay. Kaya bago tayo magtapos, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Pagkatapos nating marinig ang kwento ni Josue, ano naman kaya ang mga malalaking pangako na mahalaga sa iyong buhay ngayon? Pag-isipan nyo yan ha, hanggang sa susunod nating pag-aaral.